Hi, this is Daryl Dabdab once again, and sa video na to ituturo ko sa iyo kung ano ba yung one of the key to be successful in your business. Okay? So tuturo ko sa iyo kung ano ba yung dapat mong gawin, kung ano yung dapat mong unang step na hakbang mong dapat gawin para magkaroon ka ng resulta sa ginagawa mong business. Okay? Kung meron ka mang pinopromote online, o either affiliate marketing, network marketing, o online marketing. Okay, so alam kong makakatulong sa itong bibigay kong value sa iyo. Okay, so bibigyan lang kita ng ilang tips para makatulong dyan sa ginagawang business. Okay, so papakilala lang ako sa iyo. Okay, so I'm Daryl Dabdab. Okay, so OFW ako. Okay, so isa akong technician. Okay, auto painter technician. Okay, marami na rin akong galing na rin ako sa Dubai. Okay, tsaka sa Saudi para magtrabaho lang sa ganitong larangan. Okay, so nasasabi ko na itong trabaho nito na sobrang hirap siya. Okay, sobrang hirap siya. Okay, talagang naalala ko lang na noon nung trabaho ako sa Dubai, sobrang hirap siyang gawin, sobrang napakaselan niya. Okay, lalo na pag yung customer mo napakaselan. Naalala ko na lagi ako napapagalitan kasi talagang napakahirap niya, napakaselan niya. Kailangan talagang puspusang hard work talaga yung gawin mo. Okay, so naalala ko pang lagi akong pinapagalitan kasi mali yung ginagawa ko. Okay, so kailangan kasi na matagal mo na experience mo dito sa ganitong larangan. Okay, so naalala ko lagi akong minamaliit noon ng mga kasama ko kasi nagiging helper nga lang ako nung una. Okay, kumbaga noon talagang yung desire ko talaga matuto, talagang napakataas, no. Okay, napakataas ng desire ko matuto. Okay, so kailangan ko talaga siyang gawin kasi yung desire ko talaga para matulungan yung pamilya ko. Okay, so lahat ng hirap tiniis ko. Okay, kahit lagi ako napapagalitan, alam mo yung parang pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga para lang matuto ako kasi yung desire ko talagang matuto, talagang napakataas. Okay, so para makapagpadala rin ako sa amin. Okay, so talagang kahit mahirap siya, hindi ako sumuko, hindi ako basta sumuko para lang ako matuto. Okay, so naalala ko pa yung mga kasama ko dati na tinatanong ko sila kung bakit sila nagtatagal sa ganito pag-abroad. Okay, so naalala ko na meron daw silang mga pamilya. Okay, na kailangan daw nilang tustusan yung pangangailangan ng pamilya nila. Okay, kahit napakahirap. Okay, so ganoon din sa business. Okay, kailangan malaman mo yung desire ng pipiliin mong customer. Okay, pipiliin mong dapat mag-join sa'yo. Okay, so kahit mahirap, kailangan piliin mo lang yung makakasama mo sa business mo. Okay, kasi kailangan itanong mo yung desire niya. Okay, so kahit gaano kahirap yung business na ginagawa niyo, okay, kailangan mong malaman yung desire niya, kung bakit mo ba siya tatanggapin sa ginagawa mong business. Okay, so yun nga,
naalala ko na nung nagtatrabaho pa lang ako ng ganito, talagang napakahirap, talagang napakasela niya, talagang alam mo yung kailangan mo talagang puspusang experience, training. Okay, so kahit pinapagalitan ka dahil lagi ka nagkakamali, okay, kailangan mo siyang ituloy pa rin para sa pamilya. Okay, so ganun din sa business yung ginagawa mo. Okay, so kailangan mo mamili ng tao na mayroon talagang deserve para ituloy yung business mo, para ano ba talaga yung main reason nila kung bakit nila pinagpapatuloy yung isang bagay. Okay, so ano ba talaga yung problema nilang dapat masolusyonan. Okay, kasi pag nagtanong ko sa isang tao na ano ba dahilan mo kung bakit gusto mo mag-business, okay, sabihin lang nila, wala lang, parang gusto ko lang kumita, ganyan. Kailangan mo nang disqualify yung mga ganung tao, okay? Kasi maaring masisika pa nila, okay, dahil sila yung mga hindi qualified na walang malalim na reason. Okay, parang pag-abroad din yan. Okay, parang bakit ka mag-abroad, bakit ka lalayo sa pamilya mo, okay, kung wala ka namang sapat na reason why. Okay, so ano ba yung dapat kong share sa'yo dito? Okay, kailangan pag nasa ganito kang uri ng business, okay, kailangan mo magbigay ng value. Okay, kailangan solusyonan yung mga problema ng prospect mo. Okay, so unang-una kailangan mong tandaan na ikaw yung authority, ikaw yung leader na tutulong sa kanila. Okay, kailangan ikaw yung leader na tutulong sa kanila. Kailangan paano ba sila matutulungan, paano ba sila masimula. Okay, so paano ba sila, ano ba yung maitutulong mo sa kanila imbis na i-push mo yung product mo. Okay, i-push mo yung product mo imbis na magsabihin mo na join now, buy now, mga ganung mga bagay. Okay, so kailangan bibigay ko muna ng value, kailangan mabrand mo muna yung sarili mo as a leader. Okay, para tumaas yung trust nila sa'yo. Okay, kailangan makita ka muna nila na okay itong taon to. Pag nakita ka nila nagbibigay ka ng value at nagbibigay ka ng something free, okay, saka ka lang nila tatanungin kung anong business ginagawa mo, saka lang sila ma-attract sa'yo. Okay, so sabihin na natin na bumili ka ng drill. Okay, kasi sabihin na natin may ilalagay mo yung TV mo, bumili ka ng bagong TV. Okay, diba yun yung mga uso ngayon? Okay, yung mga TV mga LCD na ikakabit sa ihahang mo siya sa case, sa dingding nyo. Okay, so sabihin na natin bumili ka ng drill. Okay, sa totoo lang bumili ka ng drill dahil kailangan mo ng butas. Okay, kailangan mo ng butas para sa ikakabit mo ng TV, mga ganung mga bagay, yung mga kailangan mo ng butas. Okay, now ano bang connection nito sa business? Okay, ano bang connection nito sa business na ginagawa mo? Okay, kailangan mapaliwanag mo sa prospect mo na ito, tatanda mo na dapat alam mo na wala silang pakialam sa business mo. Okay, kung ano mang gano'n man kalaki ng compensation plan nyo. Okay,
kung gaano man kaganda yung business mo, kailangan mong tanggapin na wala silang pakialam sa business mo. Ang kailangan mo lang malaman ay ano yung problema na masusolusyonan mo. Okay? Paano mo ba sila mabibigyan ng time and financial freedom? Okay? Hindi nila kailangan, sabihin na natin na hindi nila kailangan ng drill dahil kailangan lang nila ng drill, okay? Kailangan nila ng butas para masolusyonan yung kakabit nilang gamit, okay? So, ganun din sa business mo, okay? Wala silang pakialam sa company mo, okay? Ang kailangan nila ay yung paano mo sila magkakaroon ng time and financial freedom. Paano ba nila matutususan yung panggastos nila sa bahay, pambayad nila sa kuryente, panggastos nila araw-araw, okay? Paano mo ba silang bibigyan ng time and financial freedom, okay? So, ganun din ako dati na dati push lang ako ng products ko, okay? Push lang ako ng products ko, hindi ako nagbibigay ng solution sa kanila, hindi ko na babrand yung sarili ko as a leader, okay? So isa yun sa mga common mistake ng mga online marketer ngayon, okay? So hindi mo na sila nagbibigay ng, makikita mo mga nagpapakita pa kung magkano yung kinita nila, kung nakabili na sila ng kotse, magpapapicture sa tabi ng kotse, okay? Hindi naman sa kanila yung kotse, okay? So kailangan, ang tip na gusto kong ibigay sa'yo dito, ang keyword na gusto kong ipalam sa'yo dito ay bigyan mo muna sila ng value, okay? Give value first, okay? Ano ba yung, paano ba sila makakapag-set up ng blog, paano ba sila makakagawa ng lead capture page, okay? Nasa gayon, para malaman nila kung ano yung mga hakbang na gagawin nila, okay? Yung products mo, pwedeng isang tabi mo muna yan, okay? Kasi pag nakita ka nila na authority ka, na ikaw yung solution provider, okay? Doon sila ma-attract sa'yo, okay? Doon sila mapupush siya bumili sa'yo, kasi naibigay mo na nga yung mga solution na hinahanap nila, okay? I hope na yung na-share ko sa'yo na to, I hope na makatulong sa'yo, okay? I hope na na-get mo yung idea na gusto kong iparating sa'yo, okay? Hindi bumili ang tao ng drill para kailangan lang niya ng drill, kailangan niya ng butas para masolusyonan yung problema niya, okay? Ulitin ko na walang pakialam ang prospect mo sa business opportunity mo. Ang kailangan lang niya ay kung paano siya magkakaroon ng financial freedom, okay? Kasi bibili lang siya sa'yo pag nakita ka niya na isa kang leader, okay? Isang mag-guide sa kanya, okay? So yun lang naman, okay? Kung nagustuhan mo tong video na to, okay, click the like button, okay? Kung may tanong ka, okay, leave your comment below, okay? I hope na magtanong ka kung meron kang tanong, okay? So pwede ka bumisita sa blog ko, www.www.com, okay, para ma-update pa kita sa mga video na susunod na gagawin ko, okay? So this is Daryl Dabdor, okay? I hope na nakatulong sa itong video na to, okay? So